Tuloy-tuloy na pumasok si Padre Damaso sa hinihigaan ni Maria Clara na may sakit. Maria, anak ko, hindi ka mamamatay. Sino man sa mga nakakakilala sa Pransiskano ay hindi mag-aakalang siya'y may puso pala. Hindi na nagpatuloy si Padre Damaso at lumayo sa dalaga na umiiyak na parang isang bata. Nang mapanatag na ng kaunti, ipinakilala ni Doña Victorina si Linares. Padre, nais kong ipakilala sa inyo si Linares. At sino kayo? Tinignan ni Padre Damaso si Linares mula ulo hanggang paa at binasa ang sulat na parang hindi naintindihan. Pagkus siya'y nagtanong. At sino kayo? Si Alfonso Linares, inaanak ng inyong At kung gayo'y ikaw ang inaanak ni Carlicos, halikat ng ikayaking mayapos. May ilang araw nang tumanggap ako ng isa niyang sulat. Ikaw pala, hindi kita nakilala. Mangyari hindi ka pa tao nung ako'y umalis doon. Hindi kita nakilala. Ngayon, anong gustong gawin ni Carlicos ko sa'yo? Sa sulat po'y may sinasabi. Sa sulat? Siya nga. At ang gusto ihanap kita ng isang mapapasukan ng isang babae? Mapapasukan. Mapapasukan ay madali. Marunong ka bang bumasa at sumulat? Ako po'y nag-aaral ng pag-aabogado sa Universidad Central. Karamba! Kung gayo'y pikapletos ka, wala sa mukha mo. Mukha kang dalaga. Pero mas mabuti, pero ang bigyan kita ng isang babae, isang babae. Padre, hindi po ako nagmamatay. Di ko akalaing ikakalungkot ko ng lubha ang bagay na ito. Pero sa dalawang bagay na masama ay dapat piliin ang di gaanong masama. Halika bata, tayo maipag-usap kay Santiago. Si Padre Salvi naman ay naglalakad ng pabalik-balik na nag-iisip din gaya ng karaniwan niyang ugali. Magandang hapon, Padre. Anong kailangan mo? Padre, ako po ang kapatid na namatay ng araw ng pista. At ano? Padre, pumunta ako sa bahay ni Ginoong Crisostomo para humingi ng kabayaran. Sinulubong ako ng sipa at sabing ayaw niya magbayad sa kadahilang muntik na siyang mamatay dahil sa kapatid ko. Kahapon bumalik ako pero umalis na siya at nagkuha ng 500 piso. Ano ang gusto mo? Ay, Padre, paano pong ituro ninyo sa akin, alang-alang si Diyos, kung ano ang nararapat ng gawin? Kailan may laging nakakabuti ang inyong papa? Sino sabi sa'yo? Hindi ka taga dito. Kayo po'y kilala sa buong probinsya. Umuwi ka sa ganyan at pasalamatan mo. Sige, no? Itas ka mo dahil ganito. Nagbilanggo. Gusto ko pong makausap sa Padre Damaso. Si Padre Damaso ay may ginagawa. At nang umalis si Lucas ay may ibinulong si Padre Isa Salvi. pa nga sa kaya maghanap buhay at nangingin ng limos. Isang hapon, ang sisinang ay dumalaw sa kanilang kaibigan ay napag-usapan ang kura ni Kapit Santiago at ang kaanak ni Doña Victorina habang kumakain siya. Higit na magdarangdol si Maria Clara sapagkat mahal niya ang kanyang inaama. Marahil ang sakit niya ay nagmula sa sama ng loob ng Diyos. Marami nga. Mabuti na lamang hindi pinantutan mo kung Ibarra. Kung nagkataoy, lalong lumala sana ang kanyang sakit. At kung hindi dahil sa amin, nasa langit na sana at pagpupuri sa Diyos ngayon, si Clarita.
Basahin ninyo ang banal na aklat. Makikita ninyo maraming umaling sa pangungumpisan. At kung gayon, damutin ninyo ang may bahay ng alpre sa kapangyarihan ng inyong kumpisan. Ihinday sa pangumpisay si Mara Clara ngayong gabi. At sa tulad ng biyati ko sa kanya bukas. Itutuli ang kanyang pagkakas. Pero Padre, makakalaing ng may sakit na siya ay malala. Kumain ka ng isa, ang sabi hinto ang pag-inom ng gamot kapag nakakaramdam ka ng ugong sa iyong tenga. Hindi ka na ba muling sinulatan? Hindi, baka maraming ginagawa. Wala ba may pinasasabi sa akin? Walang sinasabi, kundi sisikaping bawiin ng arsobispo ang excommunion para. Ang sabi ng pare, humanda ka mangumpisan. Ining, iwanin niyo siya para makapagbulay sa kanyang mga kasalanan. Pero wala pang isang linggong nakamungong isa. Kung ako'y walang sakit ay madalas na nakakasal. Aba, hindi ba ninyo alam ang sabi ni Pura? Ang banal ay makapitong magkasala sa maghapon. Tiyak, ibig mo bang ibigay ko sa iyo ang angkoro, ang ramilet, o ang matuwid na landas patungo sa langit? Hindi ka mapapagod. Ako ang babasa ng examen de konsensya at alalahanin mo na lang ang mga kasalanan. Sulatan mo siya at sabihin, kalimutan na niya ako. Ano? Pakinggan mo mabuti, anak ko. Sa pumuntos ng Diyos, dadalangan ko na kapag nawi ka. Hindi mo ako marinig mo mabuti, ay sabihin mo, para ano mo namang hindi ako marunong mapagod para sa ikabubuti mo. Sinimula ni Tia Isabel ang pagbasa kay Maria Clara. Alam mo, paawang ko yung bata. Magpatuloy tayo sa pangatlo. Nagtungo si Elias sa kagubatan at may isang lalaking lumabas. Kasama niyo po ba si Matandang Pablo? Kayo po ba si Elias? Sumunod kayo sa akin. May 6 na buwan lamang ang nakaraan ng ikaw ay aking pinatuloy ko sa aking bahay at ako ay naaawa sa inyo. Ngayon ay nagbago na ang kapalaran. Ikaw naman ang mahabag sa akin. Maupo ka at sabihin mo ang iyong sadya. Ako po'y naparito upang ialok sa inyo ang isang bagay. Pala ko po'y magtungo sa dakong hilaga at makipamuhay sa malayang diping-di banyagan. Kapagkat wala akong matagpuan, isa man lamang ang mga nagbigay kasawian sa aking pamilya. Sumama kayo sa akin, turing ninyo akong tunay na anak, at kayo'y aariin kong ama. Kapagkat kapwa tayo sa wika. Bakit pa ako magpapadusa sa ibang lupay? Ano ang dahilan? Ang ganito kong pamumuhay ng tulad ng isang halimaw na pinag-uusig, isang sugo ng Diyos sa lupa, ang naglugeyo ng puri ng anak kong babae. Nagsiyasat ang 2 kong anak na lalaki sa nangyayaring kabuktutan. Ngunit akong amang matanda na'y natutong magpatawad. Pagkatapos ay nagkaroon ng nakawan sa kumbento at ang isang anak ko'y isinumplong. Ang ita'y hindi nadamay sapagkat wala siya noon sa bayan. Ang anak ko'y ibinitin sa kanyang buhok at narinig ko ang kanyang mga sigaw, ang kanyang daing at pagtawag sa kanyang ama. Ngunit naging duwag ako sapagkat nasanay ako sa buhay na tahimik. Ang bintang na pagnanakaw ay hindi napatunayan. Napagkilalang tao ay kasinungalingan, kaya't inilipat ang kura sa ibang bayan, ngunit ang anak ko'y patay na. Ang isa kong anak na hindi duwag ay hinuli dahil pinangangamba ang nagiganti. Naiwan akong buhay sa gitna ng hihigat, ako'y maghihiganti. Nagkatwiran kayong magiganti. Katulad ninyo ako, at dahil sa ayaw kong makasugat ng walang sala, ay nilimot ko ang aking mga kasawian. Maaari ka pang makalimot sapagkat bata ka pa at hindi nawawalan ng huling pag-asa. Ako'y asahan yung hindi papatay ng walang sala. Ginoo, ako'y nagkapalit na makatulong sa isang binatang mayaman, matapat at nagmamahal sa kanyang bayan. Siya'y may lakas sapagkat kaibigan siya ng Kapitan General. Kung sakaling siya'y pumayag sa atin, hindi ba kayo sang-ayon siya'y papagdalin ng karaingan ng bayan? Ipang tayong mga abay ngapin. Sakali mong pumayag siya at makarating sa Kapitan General ang ating mga guide at palagay na natin siya'y makatagpo sa madlig ng mga kinatawang magtatanggol sa atin. Sa palagay mo kaya'y pakikinggan ang ating mga karaingan. Subukin po muna natin bago tayo gumawa ng isang bagay na magiging dahilan ng pagdaanas ng marami.
Ikaw na ang bahalang magsabi ng ating mga guide. Kailan ko malalaman ang sagot? Sa ika-4 na araw ay patunguhan ninyo sa baybayin ng San Diego ang isa ninyong tawad at sasabihin ko sa kanya ang sagot. Kung siya'y sasang-ayon, ay magtatamo tayo ng katarungan. At kung hindi, ako ang unang kasama ninyong maghahandog ng buhay sa pakikipaglaban.